Centennial Terminal, Terminal 2. Dito dati, nakatayo yung airport na pinaglapagan ng Beatles noong 1966. Sinasabi na 10,000 mga fans daw ang nakapalibot dito at nakabantay ang 700 na police at 200 na PC. Pero mga kapatid, sa airport pa lang, nagsimula na ang kabadtripan ng Beatles. Nahassle sila. Siyempre, Pinoy hospitality. It's more fun in the Philippines. Noon pa lang. Ayon sa librong The Beatles Anthology, paglapag pa lang kasi ng aeroplano sa tarmac noong July 3, 1966, nabadtrip na ang grupo nang pigilin sila ng customs officer para inspeksyonin ang kanilang mga bagahe. Pero para sa historian at Beatle fan na si Professor Xiao Chua, takot lang daw sila na maiskandalo dahil ang chismis noon punong-puno raw ng mga kahina-hinalang bagay ang mga bag ng Beatles. Mga pampasabog ng isipan. Pagdating na sa Pilipinas, akala nila pwede nilang ilusot lang yung mga marijuana na dala nila sa bag nila, bigla na lang, sabi nung customs, dali niyo yung mga bag na yan doon sa terminal, i-check namin. Hindi nga rin magkanda-ugaga ang road manager ng Beatles na si Neil Aspinall kung paano may tatakas ang mga bagahe sa customs. Those briefcases had the marijuana in them. So while the confusion was going on, I put them in the boot of the limo that I was going in. Diniretso sila sa isang press conference na ginanap sa Philippine Navy Headquarters. Mismo ang manunulat na si Edgar Cruz na gumawa ng aklat tungkol sa Beatles, sigurado raw na bangag ang grupo. Isang malaking issue din nung press con daw. Ayaw daw tanggalin John Lennon yung shades niya. I'm very sure na it's because under the influence pa siya. Marijuana. They were using marijuana by the time. Based on my research, even George Harrison admitted they had marijuana with them. Paano kayo nakalusot yun sa custom? Naunahan siya. Kasi may agreement ang si Brian Epstein at saka ang promoter si Ramon Ramos na yung so-called diplomatic bags na hindi gagalawin. Diplomatic bags na yun, doon nakalagay ang Manila. Drugs na uppers, downers, marijuana. Ang nangyari sa airport, hindi nasunod yung agreement. Ang ginawa ng airport, which is the right thing to do, is to ask them to surrender yung luggages na for inspection. Natakot sila. Nakakaroon talaga everybody from John Lennon to Brian Epstein. Talaga kinuha yung nila. Pero actually, hindi naman na-inspect kasi ang ginawa nila, naglagay sa sakyan nila. So, nakaalis. Nakalusot. Dito sa Manila Hotel, nag-check-in yung Fab 4. Yung mismo nung araw ng konsyerto nila July 4, may pumunta sa kwarto nila habang nagpapahinga yung apat, ha? 2 armadong lalaki at sinasabi, tara, punta tayong Malacanang. At doon mismo lang nalaman daw ng banda na meron silang imbitasyon mula sa First Family. Noong araw mismo ng concert, nakaset na raw ang courtesy call ng banda sa Malacanang. Naghihintay raw ang First Lady pati kanyang mga anak. At may 4 na ang bisinang nag-aabang sa pagdating ni John, Paul, George at Ringo. Pero lumipas ang ilang oras, bumalik ang limousine sa palasyo, wala na namang Beatles. Na-indyan sila. Bitter daw ang First Lady. Kasunod ng Fab 4, wala silang alam sa nasabing imbitasyon. I didn't know anything about Madame Marcus having invited us to dinner. But we said no. And Brian Epstein had told her no. The next morning, someone brought in a newspaper, and in front, it just said in massive letters, Beatles snubbed president. Oh dear. Well, we didn't mean to. We thought we'll just say we're sorry. Pero alam mo, hindi naman daw intensyon ng Beatles na isnabin ang mga taga-Malacanang. Ito lang daw talaga ang problema. Miscommunication. Walang kasalanan ng Beatles doon. Hindi sila sinabihan ni Brian na may invitasyon ay hindi nga niya pinansin. So nagulat sila. Una, mahalaga sa kanila yung pahinga nila. Tumawag ang British Ambassador to the Philippines kay Brian Epstein. Sabi na, kapag hindi nyo pinapunta yung Beatles, baka magkaroon tayo ng international situation dito. Sabi ni Brian, hindi ko sila papupuntahin, nagpapahinga sila.
Tapos ang conversation. Dahil daw sa isang hindi magandang karanasan noong 1964 sa isang political function na dinalawan nila sa Washington, D.C., hindi na pumapayag ang manager nilang si Brian Epstein sa kahit ano pa mang imbitasyon ng mga diplomatiko o sino mang royalty. Nagkaroon sila ng courtesy call doon at may mga politicians at may mga dignitaryo na nandoon. So syempre, akala nila magkakaroon sila ng peace doon. Abay bigla, nakita na lang ng mga Beatles na mayroong gunting na lumitaw at puputulan si Ringo Starr ng buhok. Parang, hindi pwedeng ganito. So sabi lang ganyan, kapag political function, hindi kami pupunta. Big deal daw ang hindi pagsipot ng Beatles sa palasyo. Pumalat sa Montiario ang pag-isnab umano ng banda sa First Family. Kinabukasan, July 5, 1966. Araw ng pag-alis ng buong banda sa Pilipinas, naramdaman ng top 4 ang umunay ganti ng palasyo. Umaga pa lang, naghahanap na raw ng almusal ang grupo pero dead ma raw ang staff ng Manila Hotel. Excuse me, can we have the breakfast? So nothing happened. So we put the TV on, and there was a horrific TV show of Madame Marcos screaming. They let me down. Magbaba nila sa lobby, wala raw katao-tao. At dahil nga walang tumutulong sa kanila, kanya-kanya silang buhat ng mga maleta, instrumento at mga amplifier. Ang chismis noon, kinailangan pa nilang pumara ng taxi para sakyan papuntang airport. Nako, uso na kaya ang kontratahan at dagdag metro noon. Akala ng Beatles tapos na ang problema nila. Pero kung gaano kainit ang welcome sa kanila, mas mainit yung pambao na hospitality sa kanila sa airport. Okay, boss. There was chanting with people hating us all the way. They started spitting at us, spitting on us. As far as I know, I was just pushed. I could have been kicked and not known it. We got down the airport and found they turned the escalators off, so we had to walk up the escalators. At ito na raw Uja, para isumpa ng banda ang Pilipinas. Sinumpaan nila talaga ang Pilipinas. And that's the reason why they haven't been back here. No? Kung makikita mo yung video footage ng anthology, nandun sila